Magandang umaga. Isang bagong araw na naman ang ibinigay ng Panginoon, puno ng pag-asa at mga biyayang hindi natin laging nakikita, ngunit laging nararamdaman sa kanyang pagmamahal. Sinasabi sa awit 32 part shoot 8, "Tikman ninyo at inyong makita na ang Panginoon ay mabuti, mapalad ang taong sa kaniya'y nanganganlung." Sa bawat hininga ngayong umaga, may paanyaya ang Diyos na maranasan natin ang kanyang kapayapaan at kalinga. Hayaan mong ang salitang ito ay magbukas ng pinto ng iyong puso upang marinig at maramdaman ang presensya niya. Simulan natin ngayon ang ating paglalakbay sa liwanag ng kanyang biyaya. Ngayong umaga, kapatid, pakinggan mong mabuti. May bagong simula ang Diyos para sa iyo. Ang bawat sinag ng araw ay tanda ng kanyang pag-ibig at katapatan. Tulad ng sinasabi sa awit 34:4, "Aking hinanap ang Panginoon at sinagot niya ako at iniligtas ako sa lahat ng aking mga katakutan." Sa bawat paghinga mo ngayon, may paalala ang Diyos na hindi ka nag-iisa sapagkat Siya ang kasama mo sa bawat hakbang. Ito ang oras upang buksan ang iyong puso at maranasan ang kanyang kapayapaan, biyaya at kalakasan. Huwag mong hayaang lumipas ang umagang ito nang hindi mo naririnig ang kanyang tinig. Kaya't samahan mo ako ngayon at sabay tayong lalapit sa presensya ng Diyos. Isulat sa mga komento, "Panginoon, kinikilala kita ngayong umaga." At huwag kalimutang pindutin ang pag-subscribe para araw-araw mong matanggap ang salita at panalangin ng Diyos. Tahimik mong damhin ang umagang ito. Isara mo sandali ang iyong mga mata at hayaang ang bawat tibok ng iyong puso ay maging isang handog sa Panginoon. Ang Diyos ay narito ngayon, kapiling mo sa mismong sandali na ito. Sa kabila ng lahat ng nangyari kahapon, ngayon ay bagong araw, bagong biyaya, bagong pag-asa. Sinasabi sa awit 34:1, "Aking pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ang kanyang kapurihan ay lagi-lagi sa aking bibig." Oo kapatid, ito ang oras upang ang iyong bibig ay mapuno ng pagpupuri, hindi ng pag-aalala. Sapagkat sa sandaling ito, nais ng Diyos na maramdaman mo ang kanyang presensya. Nais niyang ibuhos sa iyo ang kapayapaan na higit pa sa iyong naiisip. Panginoon naming Diyos, sa umagang ito kami ay lumalapit sa iyo. Salamat po sa regalo ng buhay, sa bawat hininga na ibinigay mo. Salamat sa bawat pagbangon, sa bawat bagong pag-asa na iyong inilalagay sa aming mga puso. Salamat sa pamilya, sa mga kaibigan, sa tahanan, at sa pagkakataon na muling simulan ang araw na ito ng kasama ka. Alam namin na hindi aksidente ang pakikinig namin ngayon, kundi isang dakilang plano mo para kami ay patatagin, palakasin at punuin ng iyong walang hanggang pag-ibig. Panginoon, itinataas namin ang aming mga puso at kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Tulad ng sinabi sa awit 34:4, "Aking hinanap ang Panginoon at sinagot niya ako at iniligtas ako sa lahat ng aking mga katakutan." Alam namin na ikaw ay laging tumutugon sa mga nananalig. Ngayon, Panginoon, pinipili naming hindi matakot, kundi magtiwala. Pinipili naming huwag tumingin sa bagyo, kundi sa iyong kapangyarihan. Pinipili naming manalig sa iyong mga pangako, sapagkat ang iyong salita ay hindi kailanman bumabalik na walang bunga. Ama, tinatahak namin ngayon ang araw na ito ng may buong pananampalataya. Naway ang iyong liwanag ang gumabay sa aming mga hakbang, na bawat desisyon na aming gagawin ay may karunungan na mula sa iyo. Pagpalain mo po ang aming mga plano, ang aming trabaho, ang aming pag-aaral, at ang lahat ng aming gagawin ngayong araw. Tulungan mo kaming maging ilaw sa aming kapaligiran at ipakita ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng aming mga salita at gawa. Panginoon, kami humihingi rin ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa mga oras na hindi kami naging tapat, sa mga sandaling pinili naming sumunod sa aming sariling kagustuhan imbes na sa iyo. Linisin mo po ang aming mga puso gaya ng iyong pangako sa awit 51:10.
Lumikha ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka sa loob ko ng matuwid na espiritu. Gawin mo po kaming karapat-dapat sa iyong mga biyaya at tulungan mo kaming mamuhay ng may kabanalan at katapatan. Ama, hindi lamang kami humihingi para sa aming sarili, itinataas namin ang aming pamilya. Bigyan mo po sila ng kalusugan, kaligtasan at kasaganaan. Ingatan mo po ang bawat isa sa kanila sa kanilang paglalakbay, sa kanilang mga gawain at sa bawat oras ng kanilang buhay. Huwag mong hayaang sila ay mapahamak, kundi ipakita mo sa kanila ang iyong kabutihan sa bawat araw. Itinataas din namin ang aming bansa, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming mga lider na magkaroon ng karunungan, katarungan at takot sa iyo. Naway maging instrumento sila ng kapayapaan at pag-ibig. O Banal na Espiritu, dumating ka at puspusin mo kami sa sandaling ito. Ikaw ang aming kaaliwan. Ikaw ang nagbibigay lakas. Ikaw ang nagbibigay ng liwanag sa aming isip at puso. Dumaloy ka sa bawat isa na nakikinig ngayon. Hipuin mo ang kanilang damdamin. Alisin mo ang kanilang bigat at palitan mo ito ng kapayapaan at kagalakan. Ang bawat luha ay papalitan ng ngiti. Ang bawat pagod ay papalitan ng bagong lakas. At ang bawat pangamba ay papalitan ng matibay na tiwala. Diyos, sa araw na ito ay inaangkin namin ang iyong mga pangako. Sapagkat sinabi mo sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Oo, Panginoon, alam namin na may magandang plano ka para sa amin, kaya't buong puso kaming nagtitiwala na anumang haharapin namin ngayon ay may kasamang pagpapala, proteksyon at tagumpay na mula sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, ipinapahayag namin ang aming pananampalataya. Inaangkin namin ang kagalingan sa aming katawan, kalusugan sa aming pamilya, kasaganaan sa aming mga gawain at kaligtasan sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Inaangkin namin na ang araw na ito ay magiging araw ng biyaya, araw ng tagumpay at araw ng kagalakan, sapagkat ang iyong salita ay totoo at buhay at ang iyong mga pangako ay tiyak na tutuparin. Kapatid, hayaan mong maramdaman mo ngayon ang kapayapaan ng Diyos na bumabalot sa iyong buong pagkatao. Hayaang ang bawat salita ng panalangin na ito ay maging gabay mo sa buong maghapon. Dahil ang Diyos na sumasagot sa mga panalangin noon ay siya ring Diyos na sasagot sa panalangin mo ngayon. Kaya't huwag kang mag-alala, huwag kang mangamba sapagkat kasama mo siya. Tandaan mo ang awit 34:17. Ang matuwid ay dumadaing at dinirinig ng Panginoon at inililigtas sa lahat nilang mga kabagabagan. Ngayon, marinig mo sa iyong puso ang bulong ng Diyos. Anak, kasama mo ako, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Hayaan mong ang salita niya ay maging lakas mo, ang presensya niya ay maging sandigan mo, at ang pag-ibig niya ay maging dahilan upang magpatuloy ka. Ito ang umaga ng bagong simula, ito ang oras ng bagong biyaya, ito ang sandali ng bagong pag-asa. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay kikilos ngayong araw sa iyong buhay, isulat sa komento, "Salamat Panginoon sa iyong biyaya at kapayapaan." Ang simpleng pag-amin na iyan ay patotoo ng iyong pananampalataya. At huwag mong kalimutang mag-subscribe upang araw-araw ay samahan ka sa panalangin at salita ng Diyos. Kapatid, sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay ngayong umaga, nais kong ibahagi sa iyo ang isang kwento mula sa salita ng Diyos na tiyak na hahaplos sa iyong puso. Ito ay tungkol kay David, ang lingkod ng Diyos na sumulat ng awit 34. Isang tao na dumaan sa matinding pagsubok, nakaranas ng panganib at halos mawalan ng pag-asa, ngunit sa lahat ng iyon, pinili niyang magtiwala at magpasalamat sa Panginoon.
Isipin mo ito, si David, bago siya maging hari, ay tumatakas sa kanyang mga kaaway. Siya ay nagtatago sa mga kuweba, laging nagbabantay sa paligid, hindi alam kung siya ay mabubuhay pa sa susunod na araw. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, sinabi niya sa awit 3:8, "Tikman ninyo at inyong makita na ang Panginoon ay mabuti, mapalad ang taong sa kaniya'y nanganganlong. Hindi ba't kamangha-mangha? Sa gitna ng takot, sa gitna ng kawalan ng katiyakan, pinili ni David na purihin ang Diyos. Pinili niyang makita ang kabutihan ng Panginoon kaysa sa panganib na nakapaligid sa kanya. Kapatid, baka ikaw man ngayon ay may mga laban na hinaharap, mga takot na ayaw mong banggitin, mga problemang bumibigat sa iyong puso o mga tanong na tila walang sagot. Ngunit tandaan mo, kung paano sinamahan ng Diyos si David sa bawat oras ng kanyang pagtakas, gayon din siya laging nasa iyong tabi. Ang Diyos na nagligtas kay David ay siya ring Diyos na magliligtas sa iyo ngayon. Tingnan mo kung paano niya isinulat sa awit 34:17-18. Ang matuwid ay dumadaing at dinirinig ng Panginoon at inililigtas sa lahat nilang mga kabagabagan. Malapit ang Panginoon sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Kapatid, napakasarap marinig na ang Diyos ay malapit sa mga may sugatang puso. Baka ngayong umaga ay iniisip mo, naririnig ba ako ng Panginoon? Nakikita ba niya ang aking mga luha? Ang sagot ay isang napakalakas na oo. Hindi lamang niya alam ang iyong mga panalangin, dinirinig niya ang bawat bulong ng iyong kaluluwa. Subukan mong ilarawan si David habang nagtatago. Wala siyang katiyakan sa kinabukasan. Ngunit pinili niyang umawit, pinili niyang magpasalamat. Hindi siya naghintay na matapos ang laban bago siya magpuri. Doon mismo, sa gitna ng panganib, pinili niyang manalig. At dahil dito, nakita niya ang kamanghamanghang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Kapatid, hindi ba ito ang paalala na kailangan natin ngayon? Hindi mo kailangang hintayin ang lahat ay maging perpekto bago ka magpasalamat. Ang tunay na pananampalataya ay ang pagpili ng pasasalamat kahit hindi mo pa nakikita ang sagot. Ngayon, nais kong tanungin ka, handa ka bang gawin ang ginawa ni David? Handa ka bang sabihin ngayong umaga, "Panginoon, salamat sa iyong kabutihan. Alam kong ikaw ay mabuti kahit hindi ko pa nakikita ang lahat ng kasagutan." Handa ka bang ipagkatiwala ang iyong araw sa Kanya, gaya ng ipinagkatiwala ni David ang kanyang buong buhay? Sapagkat sa oras na iyon, sisimulan mong maranasan ang kapayapaan na higit pa sa iyong naiisip. Tandaan mo ang pangako ng Diyos sa Isaiah 41:10. "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanan ng aking katuwiran." Kapatid, hindi mo kailangang maglakad ng mag-isa sa araw na ito. Hindi mo kailangang bitbitin ang lahat ng pasanin. Ang Diyos ang sasalo sa iyo. Siya ang aakay sa iyo. Siya ang magbubukas ng pintuan para sa iyong mga panalangin. At habang patuloy kang nakikinig, hayaan mong magsalita ang Espiritu ng Diyos sa iyong puso ngayon. "Anak, hindi pa tapos ang aking plano para sa iyo. May bagong simula akong inihahanda. May biyaya akong ibubuhos. May kapayapaan akong ihahatid." O kapatid, hindi mo ba nararamdaman ang katahimikan at katiyakan na dala ng mga salitang iyon? Kaya't ngayong umaga, tulad ni David, piliin nating umawit ng pasasalamat sa kabila ng lahat. Piliin nating purihin ang Diyos hindi lamang dahil sa mga natanggap natin, kundi dahil siya ay tapat at mabuti. Sapagkat sa bawat pagpupuri, may himalang dumarating. Sa bawat pasasalamat, may pintuang nabubuksan. Sa bawat pagtitiwala, may pagpapalang ibinubuhos. At habang patuloy tayong naglalakbay sa salita ng Diyos, alam kong may inilaan siyang susi para sa iyo ngayon. Isang susi na magbubukas ng pinto para sa higit pang biyaya at kapayapaan sa iyong buhay.
Kaya't manatili ka, kapatid, sapagkat ang Panginoon ay may mensahe pa para sa iyo ngayong umaga. Kung naniniwala kang kasama mo ang Diyos sa laban na iyong hinaharap, isulat sa komento, "Tiwala ako sa iyo, Panginoon." At huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe upang araw-araw ay makasama ka namin sa panalangin at sa salita ng Diyos na nagbibigay ng bagong lakas at pag-asa. Kapatid, ngayong narinig natin ang kwento ni David at kung paano niya pinili ang pananampalataya at pasasalamat kahit sa gitna ng matitinding pagsubok, hayaan mong dalhin kita sa isang mas malalim na katotohanan mula sa awit Trapapatukfar. May tinatagong lihim dito na maaaring magbago ng direksyon ng iyong araw, ng iyong pamilya at ng iyong buong buhay. Ito ay hindi basta salita lamang, kundi isang pinto patungo sa masaganang biyaya ng Diyos. Pakinggan mong mabuti ang sinasabi sa awit 30:10. Ang mga batang leon ay nagkukulang at nagugutom, ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon ay hindi kukulangin ng anumang mabuting bagay. Napakalalim ng pangakong ito, kapatid. Sinasabi ng Panginoon na kahit ang pinakamatitibay at pinakamakapangyarihan sa mundong ito ay nagkukulang, ngunit yaong mga nananalig at naghahanap sa Kanya ay hindi mawawalan ng mabuti. Hindi ba't ito mismo ang sagot sa ating mga panalangin araw-araw? Sapagkat alam nating lahat, hindi sapat ang sariling lakas, hindi sapat ang ating sariling plano, ngunit sa presensya ng Diyos, laging may kasapatan. Isipin mo ito, gaano karaming beses na ba tayong nagsikap sa sariling paraan at nauwi sa pagod at pagkabigo? Ngunit sa sandaling inilapit natin sa Diyos ang ating plano, biglang nagkaroon ng direksyon, biglang nagkaroon ng kapayapaan, biglang may pintuan na bumukas, sapagkat ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa sariling kakayahan, kundi sa patuloy na paglapit sa Diyos. Kaya't kapatid, ang sekreto ng awit 32:4 ay ito: ang pusong laging kumakapit sa Diyos ay hindi kailanman mauubusan ng kabutihan. Ngayon, baka iniisip mo, paano ko mararanasan iyon? Ang sagot ay simple ngunit makapangyarihan. Magsimula ka sa pasasalamat. Oo, kapatid, ang salitang salamat ay susi upang makita mo ang kabutihan ng Diyos. Kapag natutunan mong magpasalamat kahit sa maliliit na bagay, ang hangin na iyong nilalanghap, ang araw na muling sumikat, ang pagkain sa iyong hapag, ang pamilya na kasama mo, unti-unti mong makikita kung paanong lumalawak ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Sinasabi sa Pamundan Thessalonica 5:18, "Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa inyo." Pansinin mo, hindi lamang sa mabubuting bagay, kundi sa lahat ng bagay. Sapagkat sa bawat sitwasyon, mabuti man o mahirap, ang Diyos ay may plano at ang Kanyang plano ay laging para sa iyong ikabubuti. Kapatid, baka may oras na naramdaman mong tila walang sagot ang iyong panalangin. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang bawat dasal mo ay naririnig ng Diyos. Hindi siya manhid sa iyong mga luha. Hindi siya tahimik. Gumagawa siya kahit hindi mo nakikita. At habang nagpapatuloy kang magtiwala at magpasalamat, unti-unting bubuksan ng Diyos ang mga pintuan na hindi mo akalaing magbubukas. Ang mga biyayang hindi mo inasahan ay darating, at ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo ay mararanasan mo. Isipin mo ang isang tao na araw-araw ay gumigising at nagsisimula ng kanyang umaga sa pagpasalamat. Hindi man niya alam ang lahat ng mangyayari, ngunit sinasabi niya, "Panginoon, salamat dahil alam kong kasama kita." Ano sa tingin mo ang mangyayari sa kanyang araw? Oo, kapatid, magkakaroon siya ng lakas, pananampalataya at kagalakan na hindi basta matitinag ng mga problema. Ganyan ang nais ng Diyos para sa iyo ngayon. Kaya't ngayong umaga, hayaan mong ang pasasalamat ay maging iyong pamumuhay. Sabihin mo mula sa iyong puso, "Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang aking tagapagligtas. Salamat dahil Ikaw ang aking kalakasan. Salamat dahil Ikaw ang aking kapayapaan.
Sapagkat habang binibigkas mo ang mga salitang iyon, ikaw ay nagbubukas ng pinto para sa biyayang hindi kayang sukatin ng mundo. At huwag mong kalimutan, kapatid, ang pasasalamat ay hindi lamang salita, ito ay pananampalatayang kumikilos. Ang taong marunong magpasalamat ay natututong magtiwala. Ang taong marunong magtiwala ay nakakakita ng himala. Kaya't ngayon, kung may inaasam ka, kung may ipinagdarasal ka, ipahayag mo ito ng may pasasalamat na parang natanggap mo na. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi naghihintay ng katibayan bago sumampalataya. Ang pananampalataya ay naniniwala bago pa dumating ang kasagutan. Pakinggan mong muli ang awit 30:8. Tikman ninyo at inyong makita na ang Panginoon ay mabuti. Hindi lamang ito paanyaya, ito ay pangako. Kapag sinubukan mo siya, kapag lumapit ka sa Kanya, makikita mo na ang Kanyang kabutihan ay tunay at ito'y higit pa sa lahat ng iyong inaasahan. Kapatid, maramdaman mo ngayon ang paanyayang ito mula sa Diyos. Huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito nang hindi mo siya nilapitan, sapagkat may nakalaan siyang biyaya, may nakalaan siyang kapayapaan, may nakalaan siyang sagot na tanging siya lamang ang makapagbibigay. At gaya ng ginawa ni David, piliin mong magsabi ngayong umaga, Panginoon, ikaw ang aking kanlungan at aking tagumpay. Kaya't manatili ka, sapagkat may higit pang sasabihin ng Panginoon sa iyo sa mga susunod na sandali. Ang Kanyang salita ay patuloy na magpapalakas, magpapalaya at magbibigay sa iyo ng direksyon. At bago tayo magpatuloy, nais kong imbitahan ka. Kung ikaw ay naniniwala na ang Diyos ay may inihahandang kabutihan para sa iyo ngayong araw, isulat sa mga komento, "Salamat sa biyaya mo, Panginoon," at huwag kalimutang pindutin ang subscribe upang araw-araw ay masamahan ka ng panalangin at ng salita ng Diyos na magdadala ng bagong pag-asa sa iyong buhay. Kapatid, ngayong naramdaman na natin ang hiwaga ng pasasalamat at ang sekreto ng awit 30:4, nais kong ipahayag sa iyo ang isang propesya ng pag-asa at kapayapaan na nagmumula sa puso ng Diyos mismo. Ang bawat salita na iyong maririnig ngayon ay hindi aksidente, kundi mensaheng iniukit ng Panginoon para sa iyo ngayong umaga. Ang Kanyang Espiritu ay kumikilos habang nakikinig ka, at siya'y nagsasabi sa iyo, "Anak, may bago akong gagawin sa iyong buhay." Isipin mo ang iyong sarili ngayon na nakaupo sa presensya ng Diyos. Tahimik, ngunit ramdam mo ang init ng Kanyang pagyakap. Parang isang ilog na umaagos, dumarating ang kapayapaan sa iyong puso. Wala kang kailangang gawin, kundi buksan ang iyong isipan at hayaan siyang magtanim ng bagong pananampalataya sa iyo. Ang sabi sa Filipos 4:7, "At ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus." Kapatid, iyon mismo ang nais ng Panginoon para sa iyo ngayon. Kung may bigat kang dinadala, narito ang mensahe niya. Ilagay mo sa akin ang iyong pasanin at bibigyan kita ng kapahingahan. Kung may tanong kang hindi mo masagot, narito ang tugon niya. Ako ang iyong karunungan, ako ang iyong direksyon. Kung may sugat kang hindi pa naghihilom, narito ang pangako niya, ako ang magpapagaling sa iyo. At kung may mga pangarap kang tila matagal nang nakalimutan, narito ang katiyakan niya, ako ang magbubuhay muli ng pag-asa sa iyong puso. Kapatid, hindi ba't ito ang pinakahihintay mong salita mula sa Diyos? Ang katiyakang hindi Kanya iniwan at hindi Niya kailanman gagawin iyon. Ang Kanyang pangako sa Jeremias 33:3 ay malinaw. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magpapakilala sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na bagay na hindi mo nalalaman. Ibig sabihin, may mga bagay na hindi mo pa nakikita, may mga himalang hindi mo pa nararanasan, ngunit ngayon pa lang ay itinatakda na ng Diyos para sa iyo. Sa bawat problema na iyong naaalala, naroon din ang Diyos na nagsasabing, hindi iyan ang wakas ng iyong kwento. Sa bawat luha na dumaloy kagabi, may kapalit na galak ngayong umaga.
Sa bawat pintong nagsara, may bintana siyang bubuksan, sapagkat ang Diyos ay hindi kailanman natatali sa ating limitasyon. Ang kanyang mga plano ay mas mataas, mas malalim, at mas dakila kaysa sa ating inaakala. Kaya ngayong umaga, tanggapin mo ang propesyang ito ng Diyos para sa iyo. Ikaw ay pagpapalain. Ikaw ay iingatan. Ang iyong pamilya ay makakaranas ng kaligtasan at kasaganaan. Ang iyong mga panalangin ay maririnig at tutugunin. At sa oras na maranasan mo ito, masasabi mo rin tulad ng sinabi sa awit 34:3, "O dakilain ninyo ang Panginoon na kasama ko, at tayo'y magpuri na magkakasama sa kaniyang pangalan." Kapatid, napakahalaga na hayaan mong ang salitang ito ay tumimo sa iyong puso. Huwag mo itong ituring na isang karaniwang panalangin lamang. Ito ay isang propesya, isang pangako ng Diyos na personal niyang ihahatid sa iyo. Habang sinasabi mo ngayon, "Amen, Panginoon," nagsisimula ng kumilos ang kanyang kamay sa iyong buhay. Alam ko may ilan sa inyo na matagal nang naghihintay ng sagot. Marahil ay ilang taon na kayong nananalangin para sa kagalingan, para sa trabaho, para sa kapayapaan sa inyong pamilya. At ngayon, narito ang Diyos nagsasabing, "Anak, ngayon ang panahon ng iyong sagot." Tandaan mo ang awit 30:19. "Maraming kadalamhatian ang matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat." Hindi sinabi ng Biblia na walang pagsubok, ngunit tiniyak nito na sa bawat pagsubok may pagliligtas. Huwag mong sukatin ang kapangyarihan ng Diyos base sa iyong sitwasyon ngayon. Ang Diyos ay higit sa lahat ng iyon. Kung siya'y nakapagpagaling ng mga bulag, nakapagpabuhay ng patay at nakapagpatahimik ng dagat, hindi ba't kaya niyang ayusin ang lahat ng alalahanin mo ngayon? Ang tanong lang ay, handa ka bang kumapit at magsabing, "Panginoon, ikaw ang aking pag-asa, kaya't sa sandaling ito, isuko mo sa Kanya ang lahat. Ilatag mo sa Kanyang paanan ang iyong mga pangarap, ang iyong mga sugat, ang iyong mga pangamba. Sapagkat kapag inilagay mo sa kamay ng Diyos, wala nang mas makakabali nito. Kapag siya na ang kumilos, may kasiguraduhan kang ang lahat ay aayon sa kanyang plano." At ngayon kapatid, hayaan mong ibulong ko sa iyo ang isa pang pangako. Hindi ka mapapahiya sa pagtitiwala sa Kanya. Hindi Kanya pababayaan. Ang bawat pagluha mo ay gagawing binhi ng tagumpay. Ang bawat sakit na pinagdaanan mo ay magiging patotoo ng Kanyang katapatan. At ang bawat dasal na ipinasalamat mo ay magiging tulay para sa mas maraming biyayang darating, kaya't huwag kang bibitaw. Tulad ng sinabi ni David, "Tikman ninyo at inyong makita na ang Panginoon ay mabuti." Oo kapatid, tikman mo ang kabutihan niya ngayon at makikita mong tunay ang kanyang pangako. At sa mga susunod na sandali, higit pang liwanag ang ibubukas ng Diyos para sa iyo. Kung naniniwala kang ngayong araw ay may himalang inilaan ang Diyos para sa iyo at sa iyong pamilya, isulat sa mga komento, "Pinupuri kita, Panginoon." At huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe upang araw-araw mong maranasan ang presensya at pangako ng Diyos sa iyong buhay. Kapatid, habang tinatapos natin ang ating pananalangin ngayong umaga, hayaan mong manatili sa iyong puso ang lahat ng salita ng Diyos na iyong narinig. Huwag mong hayaang matapos lamang ito bilang isang simpleng sandali ng panunood. Gawin mong simula ito ng isang araw na puno ng kapayapaan, direksyon at pagpapala mula sa Panginoon. Sinasabi sa awit 3:22, "Tinatubos ng Panginoon ang kaluluwa ng kaniyang mga lingkod at wala sa nagsisipagkanlong sa kaniya ang makukundena." Napakalinaw ng kanyang pangako. Ang lahat ng kumakapit sa kanya ay hindi mapapahiya. Kaya ngayong umaga, ipikit mong muli ang iyong mga mata at hayaang maramdaman mo ang yakap ng Diyos. Ang kanyang espiritu ay sumasa iyo. Ang kanyang kapayapaan ay bumabalot sa iyong buong pagkatao. Anuman ang haharapin mo ngayong araw, hindi mo ito gagawin ng mag-isa sapagkat kasama mo ang Diyos na hindi kailanman nagkukulang. Isipin mong dala mo ang liwanag na ito
habang lumalabas ka ngayon. Sa bawat taong iyong makakasalamuha, dala mo ang kagalakan ng Panginoon. Sa bawat desisyon na iyong gagawin, dala mo ang kanyang karunungan. Sa bawat pagsubok na darating, dala mo ang katiyakang ikaw ay tagumpay na sa pamamagitan niya. Sapagkat sinabi ni Jesus sa Juan 4:27, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. Kapatid, hayaan mong bumuo tayo ng isang pananalig ngayong araw na ito. Hindi tayo lalakad na parang talunan, kundi gaya ng mga anak ng Diyos na puno ng pag-asa at tagumpay. Ang iyong panalangin kanina ay hindi nasayang. Ang bawat salita na iyong binitawan ay nakarating sa trono ng Diyos. At ngayon, nakahanda na siyang ipakita sa iyo ang kanyang kabutihan sa paraang hindi mo inaasahan. Ngunit nais kong sabihin sa iyo, huwag mong itigil dito ang iyong paglalakbay kasama siya. Gawin mong araw-araw na gawain ang paglapit sa Kanya sa panalangin, ang pagbabasa ng Kanyang salita at ang pagpupuri sa lahat ng sitwasyon. Dahil sa bawat araw na ginagawa mo ito, lalo kang pinalalakas, lalo kang tinutulungan at lalo mong nakikilala ang tunay na kapayapaan na tanging Siya lamang ang makapagbibigay. Kaya bago tayo magpaalam, nais kong tanungin ka, ano ang pinakamalaking pasasalamat mo sa Diyos ngayong araw na ito? Isulat mo sa mga komento. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan. Gawin mong deklarasyon ito ng iyong pananampalataya at patotoo ng iyong pagtitiwala. At huwag mo ring kalimutang pindutin ang subscribe para sa bawat umaga ay magsimula ka sa panalangin at pangako ng Diyos. At bago mo isara ang video na ito, pindutin mo ang susunod na video na lumalabas ngayon sa iyong screen, sapagkat doon may higit pang salita ng pag-asa at panalangin na tiyak na magpapalakas sa iyo. Tandaan mo kapatid, ang bawat umaga ay pagkakataon na muling maranasan ang kabutihan ng Diyos. Kaya't huwag kang bibitaw, huwag kang panghihinaan ng loob. Ang Diyos ay kasama mo ngayon at magpakailanman.